at ipagmamalasakit ko ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Magpupunyagi ako na ipahayag ang mga mahal na aral mo, imulat sa pananampalataya ang tao, at sa banal na pagkatakot sa iyo. Pairalin ang wagas na kabanalan sa sarili at sa iba, at lipulin ang masasamang asal at bisyo na labag sa puso mo. Upang matupad ang banal na panatang ito ng aking buhay, ikaw ang inaasahan ko, O Diyos na maawain, na ako'y tutulungan ng iyong mahal na grasya, alang-alang man lamang sa mga karapatan ng aming Panginoong Jesucristong anak mo, sa mga sakit ng mahal na Birheng Maria na aming ina, at sa pamamagitan ni San Jose at ng lahat ng mga anghel at mga banal. Amen. Amen. Panalangin. O lubhang maluwalhating San Miguel, marilag na prinsipe ng mga hukbo sa langit, bayaning kinatatakutan ng masasamang espiritu at ng buong impyerno, dakilang kapitan at mahal na arkanghel, na pinuspos ni Jesucristo ng mabisang grasya at pinagkalooban ng tanging karangalan at kapangyarihan. Iadya mo kami sa tanang panganib at sakuna, at igawad mo sa amin ang ningas ng loob sa pagsinta sa Diyos, upang kami ay magsikap araw-araw sa tapat na paglilingkod sa Kanya, at gayon din naman ang tanging biyaya na ninanasa namin at hinihingi sa pagsasiyam na ito. Amen. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan. At maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos at ipagmakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Atin po ngayong darasalin ang dalit sa karangalan ni San Miguel Arkanghel. Sa langit na kaharian, si Jesus ay aming kamtan. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Nasupil mo at natalo si Luzbel na naging lilo. Gusto'y maging Diyos sa trono, ang palalong naging diablo. Ibulid mo ang loko sa apoy ng impyerno. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Hanggang sa pangakong lupa, naging saklolo kang lubha, ng Hebreyong bayang mutya na sa Ehipto nagmula. Binusog mo silang tawa nitong manang mahiwaga. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Nanalangin at ng lumo ang pagkatao ni Kristo. Dugot pawis na sumasargo sa hapis na di na nagano. Naging aliw ka't konsuelo sa lumbay na walang toto. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Sa langit man at sa lupa, ikaw nga ang itinakda. Pinagawa ng himala, ng katwiran at ng awa. Ang Diyos ang nagtatadhana sa kinapal niyang madla. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Ang simbahang inang sinta sa panganib ay iadya. Ang maraming mga sekta sa kanya po'y bumabaka. Sa lakas mo, patrong sinta, ipagtanggol ang iglesia. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Tulungan mo't wag lisanin ang sa Roma'y Papa namin. Ang pastol ng bayan namin, sana'y iyong pagpalain. Sa klolohan mo't ampunin ang lahat ng pari namin. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Sa kidlat matsigwada, gutom salot pagbabaka, sa lindol man at parusa ng langit sa nagkasala, kami iligtas tuwina at samahang para-para. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Hingin mo po gabit araw kay Jesus na aming mahal, sa grasya't kabanalan manatili kaming tunay. Sa tulong mo, patrong hirang, nasa nami makakamtan. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Sa langit na kaharian, si Jesus ay aming kamtan. San Miguel, kami masdan at sa Diyos ipagdasal. Aawitin ko ang kapurihan mo sa harap ng mga anghel, Panginoon kong Diyos. Ikaw ay sasambahin ko sa iyong mahal na templo
at ang mahal na ngalan mo ay sasambitin ko. Ipanalangin mo kami, maluwalhating Arkanghel San Miguel. Nang makamtan namin ang mga pangako ni Hesukristo. Manalangin tayo, O Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, Na sa iyong malaking awat sa mga sumasampalataya sa iyo, ginawa mong pintakasi ng buong sangkatauhan ang mapalad na si San Miguel Arcangel, maluwalhating prinsipe ng Santa Iglesia. Pagkaloob mo po na kami ay maging dapat na tulungan at laging iadya sa dilang kaaway ng kanyang mabisang saklolo at sa panahon ng pagparaw sa buhay na ito, kanyang tanggapin, ihain at samahan ang mga kaluluwa namin at iharap na maligaya sa iyong dakilang kamahalan. Alang-alang sa Panginoon namin Hesukristo,
kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Patnubayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Esposo ni Maria at Patron Universal ng Santa Iglesia Katolika. Ipanalangin mo kami. San Miguel, San Gabriel at San Rafael, mga Arkangheles. Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo San kami. Antonio Abad. Panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa.
hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng parokya ni San Antonio Abad at ng ating minamahal na patron, San Miguel Arcangel, malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Ngayon po, 29 ng Setyembre, kapistahan ni na San Miguel, San Rafael, at San Gabriel Arcangel. Isama po natin sa ating pagdiriwang ang mga pasasalamat ni na Agaton Alzate at pamilya, Pamilya Gutierrez, Pamilya Aquino, Mr. and Mrs. Rosauro Punsalan, Mr. and Mrs. Arnel Balielos and family, Allen Bartolome and family, Michelle Vicencio and family, at Maribel Santiago. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Jerome Ocampo, Mercedita Carmelita Bernardo, at Jesus Bernardo Jr. Gayon din sa tanging intensyon ni na Adona Lamson, Nova Lourdes Ramirez at pamilya, Bautista family, Nanette Agonoy at pamilya, Emerlina Miguel at pamilya, Ferdinand Reyes at pamilya, Crescencia Ocampo at pamilya, Malin Messina at pamilya. At alalahanin natin, kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Ulysses Lamson, Edita Aurea Orlando Agonoy, Marina Ferrer Reyes, Romeo Ocampo, Marian Ferrer, Juanito Bartolome, Basilia Legaspi Tumale, Angel at Rosita Javier, Victoria at Gabriel Esconde, Nicolas Santos and Mercedes, Lolita Balesa, Reynar Bartolome, Hermogenes Vicencio, Francisca Verana, Reynaldo Bartolome, Sofia Bernardo, Ilacio Mario Arsenia Espiritu, Milencia La Cuesta, Leoncia Peregrin, Ignacia at Candido Fertenia. Sama din po natin ang kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Celestino Yakat, Natalia Aguirre, at Teresita Yakat Hilaga.
ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong gabi ay si Reverendo Padre Reynaldo Nicolas. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Nialay po natin ang binsang ito para sa intensyon ng ating hermano ng kapistahan, si Brother Winkle Cruz at ang kanyang pamilya. Ganyan din para sa intensyon ni Barangay Captain O.G. Dionisio. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Pawitin natin ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at ng mga tao para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin dito sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumatawag sa langit, ng mga laging tumutuwang sa langit, ng mga lingkod mong anghel, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kaniyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kaniyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kaniyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kaniyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig, buhat sa langit, na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kaniyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kaniyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya't magala kayo kalangitan at lahat ng mga naninirahan diyan. Ang salita ng Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Tatayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Hindi siya mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin, Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka pa ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Ganda umaga po sa inyo lahat. Nainitan ba kayo? Sobra. ito yung aking maiimbita magmimisa dito sa Barangay Papaya. Simula panahon ni Father Paul, matandang-tanda ko na, isa sa pinakamainit na chapel ito. No? Bata pa ako, high school pa lang ako. Nagsaserve ako kay Father Oscar Palma. At ito yung huling barangay na mininsan ni Father Palma bago siya namatay. May 8, kapistahan ni San Miguel ng Mayo. Siguro si Father Parliament namatay sa init. No, inatake. Kasi nagbinyag kami dito ng mahigit kumulang 300 bata. No? 300 infants ang bininyagan ni Father Palma. 3 batch yun. No? Puno. Kaya nung pagkatapos ng binyag, si Father Palma hindi na nakikain. Sabi niya, "Mauna na ako sa inyo. Masama na pala pakiramdam." No? Kaya si Father Palma namatay sa init dito. Iyan kahit yun ng konti yung kortina at baka humangin. No? Kapakainit talaga. So, nung ako ay nagpapakaros doon kay ex-kapitan Sulit, no, sabi niya, "Ay, Padre," at tinatanong niya kung taga saan ako, taga rin lang po ako Santo Cristo. Saan daw ba ako pupunta? Magmimisa po ako dyan sa barangay ng Papaya sa fiesta nila. "Ay, Padre, anak ko yung Pangulo," sabi niya. No? At sabi daw nung Pangulo, sa pastoral, ano ba ang kailangan sa bisita? Ano ba ang kailangan gawin? No? Ano ba hiniling nyo? Mahina kayong hihiling. Hindi nyo alam si Brother Winkle nakagaya kahit ano raw ang hingin ng pastoral. Dapat ay sinamahan nyo ng aircon. No? Mahina pala kayong hihiling, wala kayo. Anya ba si Brother Winkle? Kanina umaga, o nakarecord na ba niya, iparinig niyo sa kanya kay Misa. No? Nagkabubong na, o salamat sa Diyos, pero mukhang lalong uminit, mukhang may hinihingi pa. No? Isa sa nakita kong kailangan dito sa chapel niyo ay iangat ang bubong. Iangat ang bubong. Sigurado dahil sa lagyan na medyo yung alandaan na ng hangin kaya mainit. Diba? Pag nagmimisa pare din, parang naliligo. Kapapaligo lang ng pare, pupunta rito. Ang pare bago magmisa naliligo. No? Kung 5 beses ang misa ng pare sa isang araw, 5 beses siyang maliligo. Kaya kung misa, inaabot na ng pasma yung pare, nakasapatos.
Kasi biglang maliligaw, magsasapatos na naman. Kahuli-huli, ang sakit ng pari ay rayuma. No? Tapos pakakainin niyo pa mamaya ng munggo. Naku po, piyesta ba o Biyernes Santo? Father, kumain na po ba kayo? Sabi, ano po ba kakaulam? Munggo. Huh? Piyesta ba o Biyernes Santo? Hindi, joke lang po yun, no? Ngayon po ay September 20 na, pinagdiriwan natin ang kapistahan ng Nina Arcangel, San Miguel, San Rafael, at San Gabriel. No? May mga taong hindi pa naniniwala sa anghel. No? Kayo ba naniniwala ba kayo sa anghel? Kung hindi kayo naniniwala sa anghel, bakit nandito kayo? Magsilayas na kayo kung hindi kayo naniniwala sa anghel. The mere fact na nandito tayo naniniwala sa anghel. Ang anghel hindi naman inibento lang ni Father Vic. Ang anghel hindi lang yung nakita natin sa mga karo, sa mga simbahan, no? Yan lang ang larawan lang ng mga iilang larawan lang yan ng napakaraming anghel sa langit. Kaya nga sa huling bahagi ng gospel, sinabi dito, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. So bakit may tinatawag na mga arkanghel? Ano ba pagkakaiba ng arkanghel sa mga ordinaryong anghel? Bakit parang namumukod tangi itong tatlong ito? No? Bakit namumukod tangi si San Miguel, si San Gabriel, at saka si San Rafael? Tinawag silang arkanghel dahil sa mga responsibilidad o natatanging gawain na iniatas sa kanila ng Diyos tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sila may mga natatanging gampanin sa tinatawag nating God's plan for man's salvation. Kaya sila tinawag na arkanghel. No? Halimbawa, si Gabriel. Si Gabriel, tinawag na arkanghel ay dahil siya ay sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos ang mabuting balita. Una, mabuting balita na tungkol kay Maria na magiging ina ng Diyos na magkakatawang tao. Si Anghel Gabriel din ang naghatid ng balita kay Zacarias sa loob ng templo na ang kanyang asawang si Elizabeth, kahit na 80 anyos na mahigit na't baog pa'y manganganak. No? Imagine niyo ang kapangyarihan ng Diyos. 80 anyos na, baog pa. Pero, nanganak. Kaya kayo mga senior citizen dito, huwag kayo magtataka, isang araw maglilihi kayo. Naku, nagdibisyo kayo kay San Miguel eh. Sana isang grasyang tanggapin ninyo kayo lahat na mga nanay dito na senior citizen na, mga menopause na. Bukas makalaw magsipaglihi kayo. Naku, malaking sitsitan nyo sa buong San Antonio. Baka mapunta bigla doon si Jessica Soho. No? May imposible ba sa Diyos? Wala. Yung matanda na at baog pa sa kapangyarihan ng Diyos at dahil sa matinding pananampalataya ni Zacarias at ni Elizabeth o ni Isabel, yung napaka-imposibleng hinihingi nila sa Diyos ay naging posible. Amen. Kaya sa kwento pala ng kasaysayan ng mga anghel na ito, ng tatlong arkanghel na ito, malaking maitutulong to sa ating pananampalataya. No? Lalo na pag nabanggit si Gabriel, automatic ang maalala natin si Maria, maglilihi at mga anak sa lalaki at tawaging Jesus o Emmanuel. Pangalawang maalala mo, si Gabriel o si Zacarias na tagapangulo ng pagsamba sa Diyos sa templo, no? Sa kapangyarihan ng Diyos, ay binalita ni ang Anghel Gabriel kay Zacarias, manganganak ang kanyang asawa.
No? Kaya nga noong una, si Zacarias hindi nakapaniwala. Ang tanong ni Zacarias, paano po mangyayari? Asawa ko'y matanda at baog pa. At dahil siya hindi naniwala agad sa sinabi ni Anghel Gabriel, ano nangyari kay Zacarias? Siya ay naging pipi at bingi. Kakambal ng pipi ay bingi. No? Hindi siya nakapagsalita. Dahil siya ay pinatahimik muna ng Diyos upang siya ay maging sunod-sunuran na lang sa kalooban ng Diyos. No? Si Maria man noong una nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel, matuwa ka Maria, ikay kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Espiritu Santo. Ikaw ay maglilihit mga anak isang lalaki at tatawagin mong Jesus na magiging anak ng kataas-taasan. Noong una, parang balak din tumanggi ni Maria. Paano mangyayari yun? Ako'y dalaga. At ipiniliwanag ni Anghel Gabriel kay Maria ang lahat ng bagay at nang maunawaan ni Maria ang mga bagay na mangyayari sa kanya kahit hindi ka panipaniwala para sa kanya, no? Kahit alam ni Maria na magdadala ito ng malaking kadustaan sa buhay niya, pero nung naunawaan niya lahat ng bagay, ano sabi ni Maria? Ako'y, isang sirena. Ano sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. No? Si Anghel Miguel naman. Sino si San Miguel? Si San Miguel ang arkanghel na mandirigma. Siya ang ating tagapagtanggol. Nakikipagdigma siya sa mga masasamang espiritu. Siya ang ating tagapagtanggol laban sa diablo, laban sa demonyo. No? Kaya kapag ikaw, nararamdaman mo, tinutukso ka ng demonyo. Tumawag kay San Miguel, ipag-adya mo po ako, kami lahat sa panunukso ng demonyo. Kapag ikaw ay tinutukso ng ibang tao, yung taong tumutukso sa iyo, hindi siya yung demonyo. Kinakasangkapan lang siya ng demonyo. Kaya hindi dapat, hindi tama na pag ikaw ay nagagalit, tinatawag yung kapwa mong demonyo. Masama yun. Sapagkat ang tao, nilikha ng Diyos bilang tao. Hindi siya demonyo. Makakala nagmumura ko. No? Siya'y tao, katulad mo. Kaya kung ayaw mo ikaw ay minumura, huwag mo rin siyang mumurahin. Pag minura mo siya, mumurahin ka rin niya. Pag minura ka niya, huwag mo na siyang mumurahin. Pag minura ka na isang tao, minura mo rin siya, apares na kayong tinawag niyo siya, demonyo, pareho kayong demonyo. Ay, no? Kaya kasalanan din yung pagmumura. Imbes na Diyos ang tawagin, ang tinatawag ay ang demonyo. Di ba? Ito po, may kwento po ako. Ito po ay kwento ng totoo. No? Kaya lang naka-record. Doon muna i-record. Kaya lang naka-online eh. No? Ito po yung totoong kwento, hindi ko po ito totoong kutsero. Nung ako po yung seminarista, pag bakasyon, andyan ako sa simbahan San Antonio. Meron po akong linggo po, maaga ako dumating sa simbahan at magsiserve ako. No? Meron po ako nakasabay na manang, matandang manang na siya doon sa San Antonio. At araw-araw, linggo-linggo, sumisimba yun. Nakasabay ko minsan magpa 5:30 ng umaga. Nakasabay ko sa kalsada, yung pong manang na yun, mula sa bahay niya hanggang sa simbahan, naglalakad, nagdadasal ng rosaryo. Kaya sa pagdarasal ng rosaryo, habang naglalakad, pag may nakita, madami. Oy, Mare, kumusta ka na? Tuloy na naman, madami sumasalat. Maya may nakita yung
Nasa lubong po yung titna ng gatas. No? Santa Maria, ina ng Diyos. Ay, dalan mo ako ng 2 boteng gatas mamaya, ha? Ligay mo sa gate ko at babayaran ko sa iyo bukas sa umaga. Nilakad na naman po kami. Nakarating na sa awa ng Diyos. Nakarating na kami sa pintuan ng simbahan. Nung hahakbang na yung mana, natalisod, ay, demonyo. Nagdarasal yun. Panginoon ko at Diyos ko. No? Kung minsan pagka umiira lang pagiging tao natin no? Sino ba sa inyong palamura? No? Yung daw taong palamura, mas tinatawag. Sino mas madalas tinatawag? Ang Diyos ba? Di ba? Ang Diyos ba mas madalas tinatawag? Imbis na pagbumbura, di ba, ibang Jesus Maria Josep. Jesus Maria Josep, naku po, Panginoon ko. Ayun naman, hindi naman paggagamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alin ang mas maganda? Yung sabihin mo, Jesus Maria Josep. Yung pag nagugulat ka, kumulog, Jesus Maria Josep. Iba na sasabi. Pag nagugulat, pag kumulog, kumidlat, nagulat, iba sinasabi, puro PI. Sino ang tinatawag mo? Kung sino yung madalas mong tawagin, yun ang doon ka may debosyon. Naku po, Diyos ko. Buti na lang kayo kay San Miguel nag-debosyon. No? So si San Miguel ang arkanghel na nakikipagdigma para sa atin laban sa masasamang espiritu. Kaya sabihin natin, ihiling natin kay San Miguel, sana po, ipakipaglaban nyo kami dito sa masamang salot na ito ng pandemya na pumapatay sa atin. Anong masamang umiiral sa paligid natin, ay yun ay kasangkapan ng dyablo. No? Lalo itong pandemang ito, masama ito sa tao, pumapatay kasi ito'y pumapatay. Pumapatay ng buhay, pumapatay ng maraming tao. Ano man nakasasama sa tao, ay maaaring kinakasangkapan ng dyablo. No? Na ang hamon naman sa atin ay, sa kabila ng andyan ng masamang epekto ng pandemya sa buhay natin, no? Kanino ka mas kumakapit? Kanino ka ba mas tumatawag? No? Lagi kong nasasabi sa mga misa ko ngayon, sana po ang maging bunga, epekto ng pandemyang ito sa buhay natin, na ang nawa ang lahat ng tao ay mas lalong lumalim ang pananampalataya sa Diyos. Nawa ang lahat ng tao ay mas lalong makilala ang Diyos sa buhay niya. Lilipas po at lilipas ang pandemyang ito sa awa ng Diyos. No? Pero sana, huwag nating hayaang lumipas ito na walang nabago sa buhay mo tungkol sa iyong pananampalataya. Kapag lumipas ang pandemyang ito, na ganun pa rin ang pagtingin mo sa iyong pananampalataya katulad ng dati, ano natutunang maganda? No? Dapat sa bawat bagay na nangyayari sa buhay mo, pangit man o maganda, mayroong magandang natututuhan. May magandang nababago sa buhay mo. Marami mga taong dati hindi marunong magdasal. Nang dumating ang pandemya, nang dumating ang COVID, no? Yung mga hindi marunong magdasal, nagdadasal na ngayon. Amen. No? Yung mga hindi marunong magsimba dati, ang alam lang puntahan ay palengke. No? Ngayon, naghahanap ng misa. Porket alam namang alang misa, tsaka naghahanap ng misa. Hoy, bakit ba ikaw wala pang misa? Ba't ba ikaw sarado kayo simbahan sa bayan, lapay kang misa, ayaw magpapasok? Sa loob ko, nung walang pandemya. No? Bukas sa bukas ang simbahan, ayaw pumunta. No? Ganun daw ang tao ngayon, kung minsan, balitad ang utak. Pag sinabing bawal magsimba, tsaka manggigigil sumimba.
Nung panahon na pwedeng sumimba, ayaw sumimba. Nung siya malakas na malakas pa, ayaw magsimba. Nung siya may sakit-sakit na, at hinihingal na sa paglakad, hindi na halos makalakad, tsaka nagsisimba. Di ba? Ganun tayo, kaya ko siguro kung minsan, hindi man ginugusto ng Diyos, pero hinahayaan niya mangyari ang magandang klase ng pandemya dahil gusto ng Diyos tayo matuto. Mayroong itinuturo sa atin ng Diyos na gusto niyang matutunan sa panahon ito ng pandemya. Hindi ito hinayaan ng Diyos na mangyari para lang tayo pahirapan. Hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ito para maraming taong mamatay. Hindi. Sa ngayon, hindi natin makita ang magandang dahilan ng Diyos. Pero niniwala ako, bukas makalawa, maintindihan mo, makikita rin natin na sa kabila ng malagim na nangyayari sa atin sa buhay natin ngayong pandemya, makikita mo na meron pa ring magandang gustong ipanuto sa atin ng Diyos. No? Pangatlo, si Arkanghel San Rafael. Siya ang inutusan ng Diyos para pagalingin ang sakit ni Tobit at Sarah. Kaya si San Rafael sa panalangin laban sa COVID-19, di ba? Sa bandang huli ng panalangin, binabanggit lagi ito yung pangalan, San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo po kami. Sapagkat si San Rafael Arkanghel, ang unang-unang isinugo ng Diyos dito sa lupa para magpagaling ng mga sakit, ng mga salot, anumang uri ng pandemya, no? Para pagalingin, hindi lang si Sarah at si Tobit ng panahon nila. Maging hanggang sa ngayon, hinihingi natin ang panalangin at tagapamagitan ni San Rafael. Dagdag pa si San Roque, na kilalang-kilala rin bilang patron na nagpapagaling ng mga may sakit. Andyan din sino ba kilala niyo nagpapagaling ng may sakit? Lahat naman ng santo. Karamihan ng mga santo, meron silang, binigyan sila ng Diyos ng natatanging kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit. Andyan din si Santa Rita de Casia. No? So si San Rafael, katulad ng ibang mga santo, katulad ni San Nicolas San Tolentino, na nagpapagaling din ng sakit, no? Ngayong panahon ng pandemya, na patuloy pa rin tayo nahihirapan, humingi tayo ng tulong sa kanila sa pangunguna ni Arkanghel San Rafael. Kaya itong mga arkanghel na ito, tatlong arkanghel na ito, na kinikilala natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi lang bilang mga Katoliko, tayo lumapit tayo sa kanila. Kung ano man ang ating pangangailangan, no? Pwede tayo lumapit sa kanila. Kung ikaw ay nangihingi, naghahanap ka ng mabuting balita sa iyo ng Diyos, hindi mo naintindihan ang nangyayari sa buhay mo, lumapit ka kay lumapit ka kay San Gabriel. No? San Gabriel, tulungan niyo po ako na maunawaan ko ang mga bagay na nangyayari sa buhay namin ngayon. No? Kung ikaw ay natutokso sa buhay mo, natutokso kang gumawa na hindi kanais-nais na bagay sa buhay mo, tawagan, sambitin mo lang pangalan San Miguel. San Miguel Arkanghel, ipag-aadya mo po kami sa lahat ng masama. At sino bang mga may sakit, anumang karamdaman mo, sakit man ito ng pangkatawan, sakit ba ng kaluluwa, no? Maging sakit man ito ng bulsa, no? Ngayon, hindi lang sakit ng pandemya naramdaman natin, sakit ng bulsa. Yung pong nanay ko, 84 years old na sa Mayo. Sa awa ng Diyos, pinanganak nanay ko, napakalusog, alas, ang kasakit-sakit. Ngayon pandemya, naku, gala pa ng gala. Lalo nung nasaksakan ng Johnson & Johnson. No?
Kami magkakapatid, ayaw na namin payagan saksakan. Baka mamaya may side effect makasama pa. Pero nabalitaan niya, merong vaccines, may bakunahan sa munisipyo. No? Patakas pang pumunta mag-isa doon sa gym. No? At nagpasaksak pa ng Johnson & Johnson, aba, social pa ka kinanay ko. Samantala, aki sinaksak lang sa akin ni Sinovac. Hindi mga nasaksakan ng Sinovac after 5 months magiging mga zombie. No. Sino sa inyo nasaksakan ng Sinovac? Oh. After 6 months na, magiging zombie tayong lahat. Tayo daming zombie. No? Sino nasaksakan ng AstraZeneca? Oh. Ay, ala ko, konti. Sino nasaksakan ng Johnson & Johnson? Ay, iba, ano nasaksak sa inyo? Jean? Ha? Baka Zomrox na isaksak sa inyo. No? Yun naman po yung mga joke-joke lang po yun. Kaya tayo naman ngayon, para tayo patuloy na makipaglaban, no? Sa virus na ito, nakamamatay talaga namang kitang-kita natin, araw-araw na talagang nakamamatay. No? Huwag na natin pagtulungan kung saan nanggaling ang virus na ito. Kung ito ba man-made o ano, no? Ang pagtalunan lang natin ngayon, para tayo maliligtas. No? At hinihikayat pa rin tayo lahat ng DOH, magpaturok na. No? Magpabaksin na. Ngayon po, karamihan daw po ng mga nakakonfine sa mga ospital ng mga severe cases ay mga hindi vaccinated. No? Bagamat may mayroon din mga mangilan-ngilan na kahit na-vaccine na, namamatay pa rin, dahil meron silang ibang sakit. May diabetes, may sakit sa puso, no? Pero karamihan, no, na mga na-vaccine na wala namang other issue, health issues, tatamaan ka pa rin ng COVID, pero hindi ka na magiging severe. Sino po sa inyo hindi pa vaccinated? O, kukunti na, vaccine na kayo bukas. No? Pero wala pa yatang dumarating na vaccine. No? Kaya sa patuloy natin pagdiriwang ng bandal na misa, ito lang, huwag na natin damihan muna yung hinihiling natin kay San Miguel. Si San Miguel na ating patron dito sa bayan San Antonio, sa barangay Papaya, una tayo muna humingi ng kung ano-ano. Kung ano yung immediate na kailangan natin sa ngayon. Yun lang lagi ipagdarasal natin. Tuwing tayo magdadasal gabi-gabi, kalimutan muna natin iba't ibang hinihingi natin. Ang dami nating hinihingi. Isa na lang muna hingin natin ngayon. Magkaisa tayo sa pagdarasal. Tuwing alas 6 ng gabi, magdadasal ka, isa lang hihingin mo. Tuwing alas 6 ng gabi, magdadasal ako, magdadasal siya, magdadasal kayong tayong lahat, sabay-sabay. Kahit tayo hindi nagkikita-kita, at isa lang hihilingin natin. Panginoon, ipag-adya niyo po kami, at sana pa imahinto na ang COVID na ito. Sa tulong ni San Miguel Arcangel, San Rafael, at San Gabriel. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mandalangin kayo, mga kapatid, hilingin natin sa dakilang lumikha na patuloy niyang ipadama ang kanyang awa at padaluyin ang kanyang mga pagpapala upang ating kamtin ang maluwalhating pamumuhay
dito sa lupang ibabaw at ang tagumpay sa kalangitan, sa piling ng mga anghel at mga banal. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa inang simbahan, patuloy nawa siyang magpatotoo sa kagandahang loob ng may kapal at maging kadluan ng mga binyagan, lalo na yaong mga higit na nangangailangan at pinabayaan. Manalangin tayo. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga naglilingkod sa bayan, naway maging huwaran sila ng katarungan at pagsupil sa kasamaan, ng pagkalinga sa mga nasa laylayan ng lipunan, at pagtatanggol sa karapatan ng bawat mamamayan, alinsunod sa halimbawang kabanalan ni Miguel na patrong mahal. Manalangin tayo. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa ating mundo na ngayon ay kumakaharap sa madlang dusa at kalumbayan, makatagpo nawa ang lahat ng aliw at kaginhawahan sa mga pagpapala ng lumikha at sa masaklolong pamamagitan ng patrong sinisinta. Manalangin tayo. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga deboto ng mahal na patron at sa lahat ng dito ngayon ay nagkakatipon, kamtinawa nating lubusan ang mga pagpapala ng may kapal upang bigyang kagalingan ang ating mga karamdaman, kalutasan sa mga suliranin at paghihirap, pagtataguyod sa ating pang-araw-araw na buhay at ikinabubuhay, at kaligtasan sa tanang pasakit at kapahamakan. Manalangin tayo. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, sa mga yumaong tagapaglingkod ng munting pamayanan ni San Miguel Arcangel, at sa lahat ng mga yumao nating kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob, kanila nawang kamtin ang walang hanggang kapayapaan sa paraisong sa kanila ay inilaan. Manalangin tayo. Panalangin namin ay pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, ang iyong kadakilaan at kagandahang loob ay walang katapusan. Magiliw mong paunlakan ang aming mga panambitan, ipagaloob ang mga panalangin aming pinakikiusap, papaging ganapin ang aming mga kahilingan, at puspusin kami ng iyong biyaya at pagmamahal. Alang-alang sa panalangin ng San Miguel, patron naming iginagalang, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
Sumayin kayong mga kapatid, bakit ito ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo, ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makaluhod, manatili po tayong mga nakatayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ni Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang ko sa loob na maging handog, kumuha siya ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniyabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay buhay, sarili ay inuhain, bilang pagkaitunungin, tinagsa sa luha natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang mga ginugunita namin ng pagkamatay na iyong anak at sa amin na nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan.
Samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, mga martir, ni San Lorenzo Ruiz, at kaisa ng lahat ng mga banal, na aming naasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Francisco na aming Santo Papa at ng aming obispong si Sofronio, ng lahat ng aming mga obispo at mga pari, madre, diakono, seminarista, mga leader, laiko, at kami lahat ng itinipon mo sa iyong banal na harapan, taglay ang aming mga panalangin at kahilingan. Amang maawain, kapupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumauna at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. At ngayon po muli nating purihin at pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng pananampalataya. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin, Ama, kami iadya mo sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo lahat. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyahan at laging tumutugon upang siya tanggapin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
talaga po. Sa tagal po namin nagsisilbi dito sa bisite. Ang alam po ba ninyo, isang tao lang ang nagbibigay sa amin ng bulaklak. Diyan lang po, 2 bulaklak, 2 paso, tsaka isa rito. Si Paring Pedro. Sumunod 2. Abi ngayon po dami na po palang nagbigay ng mga bulaklak. Kaya maraming salamat po sa mga nag-donate ng bulak. Hanggang sa labas po, may bulaklak. Na ibig sabihin lang po talagang marami na po taong nalalapit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po kay Father Renuculas at siya po ay ating nakaliing ngayong araw na ito. Sapagkat bukala po si Father Ray dito, hindi po piyesta, hindi po ba? Kaya lang po tayo nakakikita ng Paris sa harapan, pagka piyesta, may misa. Yan po ang napakahalaga sa isang barangay. Kaya po, Father, thank you. Sa atin din pong lay minister, na walang sawa pong nandito, si Brad Percy Almas. Kabarangay po natin siya. Baka hindi niyo po nakikita. Iba po kasi pagka wala na isisimbi. Engineer po yan. Pabalikan po natin ang nakaraang panahon, isang taon. 2020, ay naging saksi sa maraming pagsubok at tagumpay ang ating pinagdaanan. Sinubok nito ang ating katatagan sa mga kalamidad, sa mga kahirapan, sa mga pag-aalinlangan, lalo na sa kapigatiang munsod ng pandemya. Ngunit tulad ng punong kawayan, tayo ay muling bumabangon bilang isang bayan at bilang isang simbahan. Ang pagdiriwang natin ito ng kapistahan ng mahal na patron San Miguel Arcangel ay isang katunayan na sa kabila ng mga alalahanin at pagsubok, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako at pangangalaga. Ito rin ay isang patutuo na sa pagtutulungan nagaganap ang tagumpay at pagmamahalan. Sa ngalan po ng Konseho Pastoral ng Barangay ng Papaya, taos puso namin ipinaabot ang pasasalamat sa mga taong naging bahagi na ikatatagumpay ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na Pintakasi. Tanging pagkilala po sa ating pura paroko, Reverendo Father Cesar M. Bactol, sa kanyang pagbibigay ng kapahintulutan at paggabay upang maisakatuparan ang misa nobinaryo at kapistahan ni San Miguel Arcangel. Pasasalamat din po sa ating ama ng barangay, ni si Honorable Rogelio Dionisio, sa pagpapahintulot na tayo ay makapagdiwang ng mga gawaing kaugnay ng kapistahan ni San Miguel. Katulad po ng hindi po nyo nadinig kanina, nagsalita si Kapitan. Hindi na po natin problema ang maghahanap ng sponsor para po pintahan ng ating, kasi natin nga si Father, ang kulang daw natin ay yung pintad na sa itaas. Sinanout na po ng mag-asawang Kapitan O.G. Dionisio at ni Attorney Dison. Yun yan. Papapintahan do po niya. Ay, salamat naman ka ako. Problema nga namin yun. Natingala si Father na gano'n Ay, thanks God ka kung sinagot na ni Kapitan. Kaya hindi na po namin problema mga pastoral ang magpapinta. Thank you. Siguro sa susunod na panahon hindi na tayo maiinitan din. Baka dumating ang panahon, aircon na. Salamat Kapitan. Hindi ako ganin. Pasasalamat din po sa mga paring nakasama natin sa mga pagdiriwang na banal na misa, Reverendo Father Victor Naval Cruz,
Reverendo, eto na nga, si Padre Reynaldo Nicolas, Reverendo Padre Edelberto de la Rosa Jr., Reverendo Padre Gestoni Macapas, Reverendo Padre Franz Joseph Aquino, at Reverendo Padre Mark Kevin Salak. Sa patuloy na suporta ng ating kapatid, ayan na nga po, di pa po siya gumaganap bilang Pangulo ng Korea, nagkaroon na po siya ng proyekto, ayan. Hindi na po tayo mauulan, pinabubungan na po ni Brother Winkle Sulit na patuloy na pagtatangkilik sa mga pagawaing pabisita. Maraming salamat po. Naalala ko pa din po nung araw nung panahon buhay pa si Maring Emma, puso po ang ginagamit namin dyan. Nakapaupo yung mga batang nagsisipag pa urong pagka panahon ng mahal na araw. Ngayon po, hindi. Gripo na po, hindi na sila tumitikwas. At ngayon, hindi na po kami naiinitan. Dati, init na init kami dyan ngayon, hindi na, may bubong na. Nako, matutuwa siguro ngayon si Maring Emma niyan at lahat ng kanyang mga nais namin ay natutupad. Hindi rin po namin akalain na matutupad na. Kuwan lang po yan para bang, nako, kailan kaya rin mapag na hindi na kami naiinitan pagka kumakain, naglilinis, nag-uurong ng mga talagang ang Diyos ay hindi natutulog. Isip lang yun, sana mabubungan. Ayan nga po. Hindi pa pala ipinanganak yung magpapagawa. Dahil eskwela lang namin si Winkle Di pa pala pinanganak yung magpapagawa. Ngayon, naipagawa. Kaya maraming salamat kay Winkle at sa kanyang pamilya. Sa mga nagtutulong-tulong upang gayak ang ating bisita para sa banal na pagdiriwang sa pangunguna po ng taunang Fiesta Committee, sa ating pong mga tagapaglingkod sa altar, sa ating sa pangunguna po ng ating mga youth ministry at ng magkapatid pong AJ at Sir Elsie, ay lalo pong gumanda ang ating gayak sa bisita. Nung araw din po, problema po namin ni Ma'am Elena. Naku, saan kaya yung mga kabataan? Kami gumaganap. Kami na senior, kami pa ang kabataan. Ngayon hindi. Sa tulong din ng pagdadasal, dumating po ang mga kabataang masisilang na to. Salamat sa inyo, mga kabataan. Saka sa mga taga-kabataang nasa ibang barangay. Tulad nila ng mga parish youth ministry ni Jemsel. Thank you, Jemsel. Hindi lang pala mahusay mag-decorate si maganda pa boses At sa pamuna po din ng ating mga ng cute nating nakikita niyo dyan, si Madam Malin Messina. Hindi namin akalain na makakasama namin sila. Kaya maraming salamat sa Diyos. Sa mga, para ba talagang isang panaginip lang. Hindi namin na akalain, kaya ngayon na dati, kami nagwawalis, kami lahat, kami talaga. Ngayon na hindi, merienda na lang. Kaya salamat sa masipag ng mga kabataang ngayon na dumating ang panahon hindi na kami nagpapamerienda. Dala na nila ang merienda. Nag-aano na lang kami supervise. Kaya thank you mga kabataan. Sa mga naging tagapagtaguyod po ng ating misa na binaryo, maraming salamat din po sa kabutihang loob at pagbabahagi ng inyong mga pagpapala. Katulad din niya, naalala ko. Nako, ayun na naman kasi Ma'am Lete, dadala na sobre. Pagtatago na. Kaya ngayon, pag hindi dala sobre, hindi ko pinakikita, tinatago kong ganun. Ngayon na hindi. Ay, Ma'am Lete, peng sobre, swerte yan Kaya talagang
napaka nasa kabila ng mga paghihirap natin lalo tayong nalalapit sa Panginoon. At tingin nga niyo, naipagawa yung kuwan. Marami pong naipagawa Hindi lang, marami na po kami naging project. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagpahiram ng mga sasakyan at nakalob ng bulaklak para sa ating kapistahan, na Sister Marina Orey de Santiago, Sister Eme Palomo, Brother Luis Messina at pamilya, at Brother Sherwin. Salamat at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng mga nakiisa sa pagsisiyam sa lahat ng naririto na tumatangkilig sa ating mga gawaing pastoral. Ang aming taus-pusong pasasalamat. Salamat din sa namumuno ng binaryo, JC, at sa ating media ministry, yung poging si Jerome. Patuloy nawa tayong pagpalain at ingatan ang dakilang lamigha sa pamagitan na rin ng mabisang pagsaklolo at panalangin ng ating minamahal at pinagpipitagan ng patron, San Miguel Arcangel. Viva San Miguel! Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala na ho ba? No, naubos yung tao sa labas. Patuloy na po tayo. God bless. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalaan nawa kay lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin sa San Miguel. Manalangin tayo, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na sa iyong kahangahangang kabutihan at habag, at alang-alang sa kabutihan ng sangkatauhan, ay pinili mo ang maluwalhating Arkanghel Miguel upang baging prinsipe ng iyong iglesia at pinuno ng mga anghel. Kami ay sumasamo sa iyo na kami paging dapatin mong ipagtanggol sa aming mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang mabisang pagsaklolo. Nang sa gayon naman ay huwag kaming pahirapan ng masasamang ang espiritu sa oras ng aming pagpanaw. Pagalooban mo kami ng biyayang maakay niya hanggang sa iyong harapang kadaki-dakilaan sa pamamagitan ng mga karapatan ng aming Panginoong Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo mo kami. kami.